So, hello guys! What's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, nagdadrama na naman po, mga minamahal, itong si si Senator Bato de la Rosa. At kesyo ang sabi niya, yan basahin natin ha. Ay nako, ewan ko ba dito kay Senator Bato de la Rosa kung ano-ano na lang napapasok sa isip. Senator Bato de la Rosa's security detail recalled after Duterte's arrest. So sa madaling sabi, abay tinanggalan daw po ng seguridad itong si Senator Bato de la Rosa. Alam mo ba to kung ano yung kabobohan mo? Paano ka bibigyan ng seguridad kung ikaw mismo nawawala? Alangan naman tumambay yung mga gwardya na magbabantay sa'yo. Diba? Utak ba, mga minamahal, o paano ka babantayan? Paano ka isi-secured? Kung ikaw mismo nawawala. Kung ikaw mismo ayaw magpakita. Diba? Wala ka pang ang warrant of arrest, nagtatago ka na. O, paano ka gagwardyahan ng Senado? Kung ikaw mismo nagtatago. Alam niyo kung ano nakakatawa dito, mga minamahal? Pinapakita lang talaga ni Bato de la Rosa na takot siya. Diba? Kasi alam niyang mayroon siyang kasalanan patungkol sa war crimes, crimes against humanity. Diba? Kasi sabi mo pa nga noon, kung walang kasalanan, bakit ka matatakot? Tapos ayaw mo din ng pabago-bago ang statement. Tapos hinamon mo pa si Trillanes, ngak-ngak ka ng ngak-ngak. Tapos ang sabi mo, bring it on daw. Sasamahan mo si FPRRD. Tapos biglaan sinabi mo na valid naman yung warrant of arrest. Pabago-bago nang sinasabi itong si Bato de la Rosa. And ngayon, yung kanyang kinikilos, parang naay na jud something sa kanyang brains. Mga minamahal. Imagine nyo na lang humingi ka ng security, pero ikaw mismo nagtatago, so paano ka mabibigyan ng seguridad? Ay, malaking kabobohan to. Ano ba naman to, Senator Bato? Ay, nako. Senator Ronald Bato de la Rosa confirmed that his security details were recalled by the Philippine National Police days after the arrest of former President Duterte. Paawa effect lang naman to. De la Rosa disclosed the matter in a phone patch interview on Tuesday, saying that he was only made aware of the matter on March 24 upon his arrival in Davao. Alam nyo, yung mga naratibo nilang mga paawa effects, hindi na bago yan. Makalumang style na yan. Tingnan nyo nga itong si Sara Duterte. Tanim lang din nila yung bomba na yan para kaawaan sila. Kasi yan talaga yung naratibo nila na yung DDS, ginigipit, even yung mga senador, ginigipit, iniipit. Kasi yan yung narrative na gusto nilang ipakita na mapang-abuso ang gobyerno ni PBBM. Yan yung totoo dyan, mga minamahal. Sabi ni Bato, itong pag-uwi ko sa Davao, wala akong security. Paano ka nga bibigyan ng security? Nagtatago ka. Diba? Gumawa ka ng personal na bodyguard mo, magpasweldo ka. Total, malaki naman yung kinikita ng senador sa isang buwan. Diba? Sobrang laki. Magkano ba yung sweldo ng senador, mga minamahal, sa isang buwan? Depende pa yan sa project. Nakailang pahiring ka na din. Okay, sabi dito, pinapa-report na lang sila sa unit nila. Hindi ko alam kung kailan sila pinapa-report dahil naka-standby man sila dito. Hindi ko rin alam kasi nag-iikot ako. Ngayon pagdating ko rito, wala na sila. Pinapa-report na sila Yan yung sabi ni Bato de la Rosa sa kanyang interview at meron siyang clarification, mga minamahal. He clarified that he has 2 sets of security. One in Davao and another set in Manila. So yung punto nga dito, mga minamahal, binigyan ka ng security sa Davao man yan or sa Manila. Siyempre magre-report yan. Si Senator Bato de la Rosa, hindi namin na guarded for this day kasi hindi din namin siya makita. So paano namin ipapagtanggol? Paano namin ipapaglaban? Paano namin bibigyan ng seguridad ang taong nagtatago? Di ba, mga minamahal? Kung hindi ba naman tarantado itong si Bato de la Rosa? Di ba, imagine naghanap ko ng seguridad mo. Meron kang mga security, pero ikaw mismo nawawala. Alam nga naman, hanapin ka ng mga security mo. Saan man sulop na lang lupalop ng mundo, ayaw mo nga magpakita.
'Di ba? Dapat ikaw nasa tabi ka. Oo, ng mga security mo, tinatabihan mo sila para guarded ka. Kaso ang ginagawa mo, iniiwasan mo sila, nagtatago ka, gawa nga ng meron kang kasalanan at ayaw mong magpahuli sa ICC. Wala ka pang warrant of arrest. Nagtatago ka na, how much more pa kaya pag meron ng warrant? 'Di ba? Okay, sabi dito, mga minamahal, the former top cop said after 2 of his security personnel were removed, at least 10 of his friends and former colleagues have volunteered to serve in his security group to keep him safe while he's in Davao. Meron naman palang 10 kaibigan. 'Di ba? O ikaw na mismo nag-reveal na meron kang 10 kaibigan na nagboluntaryo na ikaw ay kanilang i-guard, 'di ba? Alam niyo 'yun mga minamahal, no? May nag-volunteer daw para mag-serve as a security guard, 'di ba, to De La Rosa para maging safe daw siya. Wala namang naghahabol sa iyo ah. Sino ba yung iniisip mo na naghahabol sa iyo? Hindi, matanong lang mga minamahal. Sino ba yung iniisip ni Bato De La Rosa na naghahabol sa kanya? Meron bang gustong pumatay sa kanya? Nagtatanong lang. Oh, parang Sara Duterte lang din na gusto siyang ipapatay ni House Speaker, ganun ba? Oh, sino ba yung gustong magpapapatay kay Bato De La Rosa kung bakit kailangan niya pa ng mga napakadaming security guard? Although, sige, given na kailangan niya ng security, pero yung purpose dito, meron bang nagbabanta sa buhay mo? Meron bang papatay sa'yo? Sino? Nagtatanong lamang kami. Nagtatanong lang kami sa'yo, Senator Bato De La Rosa. Diba? He said the volunteer are retired law enforcer and soldier in the army. E di goods na may nagboluntaryo sa'yo para kahit papaano malesen yung kaba mo, malesen yung pag-alala mo, depression and anxiety mo kung sakali man. Oh, sabi pa dito, amid the removal of his security, the senator does not see this development as an attack against him, insisting that the PNP is only being careful. Abay, buti naman, bumawi, kumambyo itong si Bato De La Rosa sa kanya mga pinagsasabi. Oh, may tao sila sa akin dahil mainit man ang gobyerno sa akin, 'di ba? Oy, paano mainit yung gobyerno sa iyo? Ikaw yung mainit sa gobyerno, mainit ka sa gobyerno, 'di ba? Sabi mo pa nga, Marco, sino ba talaga yung yung masusunod, 'di ba? Ang dami mong sinasabi kay PBBM. Oh, grabe naman yung mga propaganda ni Bato De La Rosa. Tapos malalaman na may tao sila sa akin na nakadeploy, nag-iingat sila. So sabi pa ni Batong, De La Rosa is facing charges of crimes against humanity in relation to the role he played at the time of former President Rodrigo Duterte bloody war against illegal drugs. O, panagutan mo yan. Sabi mo pa nga noon, 'di ba? Bakit matatakot kung wala namang kasalanan? So, nanggaling na sa bibig mo mismo na bakit ka naman matatakot kung wala ka namang kasalanan? 'Di ba, mga minamahal? So, being Duterte former top cop, De La Rosa was the one who issued Command Memorandum Circular number 16 noong 2016 when he assumed power as PNP chief. Yan kasi yung problema, inabuso ni Bato De La Rosa yung kanyang kapangyarihan. 'Di ba? Inabuso ni Bato De La Rosa yung power na meron siya noon. Ang akala niya forever siya na nakaupo sa kapangyarihan at forever na presidente itong si Duterte. But God works in a mysterious ways. Di ba? Sabi nyo, 6 na taon mag-iiyakan ng mga kakamping. O, kayo ngayon ang nag-iiyakan. 6 na taon. Sabi pa dito, the memo was the basis for Project Double Barrel, the started Duterte's war on drugs, which was later on dubbed as Oplan Tokhang. Sabi na Attorney Cristina Conti, an International Criminal Court Assistant to Counsel, earlier told Inquirer that after Duterte, De La Rosa and retired Police Chief Oscar Albayalde could be the next to receive arrest warrant from the ICC. So, yan yung kinakatakutan advance ni Bato De La Rosa. At sabi niya, hindi daw siya magpapahuli. Yan yung sabi ni Bato. Meron siyang statement dyan na hindi daw siya magpapahuli kahit ano daw yung mangyari. Pinakita ko na yun sa inyo, di ba mga minamahal? Nasa na ba yun? Nanindigan itong si Bato De La Rosa na hindi siya susuko. Hay, akala ko ba matapang? So, the warrant will pertain to the alleged crimes against humanity over the roles in the previous administration. And I think mga minamahal, hindi lang si Bato at si Albayalde. Nandyan din si Mata, si Karamat,
si Edelberto Leonardo, yan. Yan yung mga kasama na feeling ko, abay, hahainan din. At bukod kay VP Sara Duterte. At alam nyo, di ba, may siyam. Di ba, may siyam na tao. Niretrieve lang yung names ng siyam na tao. Pero nandoon yung names ni VP Sara Duterte na may mention na siya. So ngayon, baka ina-assume na din ni Bato de la Rosa na kasama siya. So that yan. Tingnan yung ginagawa ni Bato ngayon. No? Hindi pa nga nakakabuelo yung ICC. Natatakot na. Wala pa ngang warrant of arrest. Nagtatago na. How much more pa kaya kapag nandito na yung warrant. Alright? So yun po mga minamahal. Anyway, it's me again, Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, don't forget to click the subscribe and hit the notification bell, mga minamahal, for more update. Yun lamang po, ingat mga kababayan.